Ang pangunahing tungkulin ng pari ay ang ipakipagkasundo ang sambayanan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal at sakripisyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay atonement. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Siya yung pinakamataas at siya yung paring magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya'y pari. Eternal High Priest. At maririnig po natin sa araw na ito ang kwento tungkol sa huling hapunan. Pero bago po natin talakayin ang itong ebanghelyo, balikan muna natin ano ba yung tungkulin ng pari sa lumang tipan. Dahil napakahalaga ng role ng mga pari noon sa lumang tipan, especially nang ang mga Israelita ay naglalakbay sa disyerto hanggang sa sila'y makarating sa pangakong lupa. Ano ba yung role ng mga pari, ng high priest specifically? Tuwing Day of Atonement, ito'y araw ng paglilinis ng mga tao sa kasalanan. Once a year, ang high priest o yung pinakapunong pari ay pumapasok sa templo dun sa tinatawag na Holy of Holies. Ito yung lugar na pinakabanal na natatakluban ng mahabang tilon o tela. At tanging punong pari o the high priest lamang ang pwedeng pumasok sa lugar na yon once a year, tuwing Day of Atonement, na kung saan ang high priest na ito, pagpasok niya doon sa Holy of Holies, ay mag-i-sprinkle siya ng dugo, ng kordero doon sa kaban ng tipan, doon sa mercy seat, sa kaban ng tipan. At itong gesture na ito ay nagpapakilala o nagpapaunawa ng paglilinis sa kasalanan at pagpapanumbalik o pakikipagkasundo muli sa Diyos. Na sa paniniwala nila na ang Diyos ay umalis sa kanilang presensya, sa kanilang bansa dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya naman tuwing Day of Atonement, napakahalaga ng role ng high priest sapagkat siya yung nagiging daan o tagapamagitan ng mga tao ng bansang Israel sa Diyos. Kaya siya yung nagdadasal at naghahandog ng sakripisyo doon sa Holy of Holies.
Mga kapatid, itong practice na ito ay bibigyan ni Jesus ng kaganapan. Siya bilang eternal high priest. Papalitan ni Jesus lahat ng mga sacrificial offerings na ito ng mga Hudyo, ng mga Israelita, at gagawin niyang definitive and final, no, na wala nang hihigit pa sa gagawin niyang pagsasakripisyo. Narinig po natin ito sa kwento ng huling hapunan na kung saan si Jesus ay kumuha ng tinapay, binasbasan niya ito, pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. At ano sabi niya? Ito ang aking katawan. At kumuha siya ng saro, ng alak, pinainom sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. So yung tipanan na ginawa ni Jesus, na magkakaroon ng kaganapan sa Kalbaryo, ang walang hanggang tipan, eternal covenant. Bakit? Kasi yung nag-aalay at naghahandog ang eternal high priest. Magkakaroon ito ng kaganapan sa Kalbaryo sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan, para sa paglilinis ng ating mga kasalanan, at para ibalik, panumbalik ang ugnayan ng tao sa Diyos. Si Jesus ang tagapamagitan. Hindi na yung mga Levites, no? Hindi na yung mga temple priests, kundi si Jesus na mismo ang siyang at the same time handog at naghahandog. Si Jesus yung alay at nag-aalay, sapagkat ang iniaalay ni Jesus ay ang kanyang mismong katawan at ang kanyang mismong dugo sa Kalbaryo at sa Eucharistia. Kaya ang bilin ni Jesus, do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya nga sa tuwing misa, ginugunita natin ang sakripisyo ni Kristo sa banal na misa. Yung sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, that is once and for all. That's final. Hindi na kinakailangan ulit-ulitin pa ni Jesus na siya'y mamatay, no, para sa ating lahat. That's once and for all. Yung nangyayari sa misa, ito'y hindi lang basta reenactment ng nangyari sa Kalbaryo, but this is already the celebration of Jesus in eternity, the celebration of Jesus, the eternal high priest. Kaya nga mga kapatid, it is in remembrance of what happened in Calvary, and at the same time, it is the celebration of Jesus Christ, the eternal high priest. Kaya nga, meron tayong mga tinatawag na ministerial priesthood. Pumili si Jesus ng mga kalalakihan, ng mga alagad niya, at sa kanila sinabi, sa kanila inihabilin, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya nga kaming mga pari, mga obispo, ganun din ang mga ang Santo Papa, no? Lahat ng mga ordained ministers, no, ay inatasan ni Jesus na gawin ito sa pag-alala sa Kanya. That's why only a validly ordained priest, ministerial priest, can celebrate the Mass, can celebrate the holy sacrifice of the Mass. Mga kapatid, napakahalaga pong maunawaan natin ito. Hindi kung sino-sino lang ang pwede magmisa. Dapat validly ordained priest. Para maging valid yung misa, upang sa ganoon tunay na tanggapin natin si Jesus sa Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo. Sapagkat ito naman ang siyang magpapabanal sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, ito ang tungkulin ng pari. Kung sa lumang tipan, magdasal at mag-alay ng sakripisyo. Si Jesus sa Kalbaryo, inialay niya, isinakripisyo niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan, para sa ating pagpapanumbalik ng ugnayan sa Ama. At yang patuloy na pagliligtas sa atin ay nagaganap
sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Jesus, the eternal high priest, in persona Christi, no? Yung sa pamamagitan ng pari. Yung pari kapag nagmisa na, he is acting in persona Christi, in the person of Christ, not only the head, but the eternal high priest. Kaya nga, mga kapatid, ngayong araw na ito, ipagdasal din po ninyo kami mga pari ninyo, na kami ay maging tapat sa aming bukasyon, maging totoo sa aming misyon, sa pag-aalay ng dasal at ng sakripisyo, lalong-lalo na ang sakripisyo ng banal na misa, araw-araw, upang sa ganoon tayo ay patuloy na pabanalin ni Jesus at ibalik ang ating relasyon sa Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat kami ay iyong tinubos sa pamamagitan ni Jesus, ang siyang kataas-taasan at taulang hanggang pari. Ito'y aming samot dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.